guys, maraming salamat doon sa mga bagong subscriber natin dyan na patuloy na nagla-likes, nagko-comment at nagsishares ng video na ina-upload ko. Alam nyo, kayo ang dahilan kaya nakaka-inspired gumawa ng ganitong mga video tutorial. Kaya doon sa mga bago pa lang sa channel na ito at nagkaroon ng interest at willing na matuto ng Arabic, advice ko na panoorin din ninyo yung mga naunang video na in-upload ko tungkol sa Arabic alphabet at vowels. Sa ganon ay maging guided kayo at malaki ang maitutulong nun para lubos ninyong maintindihan ang lesson na ito. Ito na ang part 2 ng Arabic joining letters. Kagaya ng inyong nakikita, meron tayo ditong 5 letters na magkakauri o magkakaugnay. Kung tawagin ito ay joined letters. Kasi yung naunang part 1, lahat ng yon ay 6 disjoined letters. So ito naman ay 5 letters, joined letters, na kung saan ay pwede siyang i-joined o ikabit o idugtong both right and left. So ano-anong mga letters na yan? Ito yung ba, ta, sa, nun, at ya. So lahat ng mga letters na ito ay natatandaan ninyo, magkakaiba ang hugis niyan pagka matatagpuan natin sa isang salita na Arabic. Pagka ang ba ay nasa beginning, nasa middle, at end, iba ang kanyang form o forma niyan. So lahat ng yan bibigyan natin ng example. So gaya na nakikita nyo dyan, pakita muna natin paano ba isulat sa beginning yung ba. So makikita natin ito yung isolated form ng ba. So, pagka sinulat natin yan sa beginning, ganito ang magiging forma niyan. Yan, ganyan yan sa beginning. Paano naman yan sa middle? So, ibang kulay ang gamitin natin. Sa middle niyan, so, isang diretsong ganon. So, ganyan. Ba pa rin yan in the middle. At sa end part, kukumpletohin na. Yan. Ito, ba, the beginning, ba sa middle, ito naman yung ba sa end part. Makikita natin yung form na yan pag gumawa tayo ng example na word. So ano ang word na unang example na gagamitin natin? So halimbawa, sulat na natin dito yung English word, yung Arabic word na bint. So ang bint, ibig sabihin ng bint ay girl. So ngayon, ito yung transliteration ng isusulat natin na word. So paano natin isusulat yan? Siyempre, letter B, ba. So sulat natin ngayon dito yan. Ito yung beginning niya. Yan. And then, makikita nyo ang kasunod ay, ito ay, vowels yan. So lalagyan natin yan ng sign. So itong kasunod na consonant ay nun. So nandito meron tayong nun. So sa middle, makikita nyo naman dyan, ipopost ko yan dyan. Paano ba makikita yung nun sa middle? So ganito yon. Nandito ngayon yung dot. So nakikita nyo halos magkakaugnay. Yung ba sa baba, yung tuldok niya o yung dot. Ito yung nun ay nasa itaas. So ano ang kasunod na letter niya? Ay ta. So ito ngayon yung ta. So ano gagawin natin? Ta nasa last part kasi ito na end part ng word niya. So anong magiging itsura niya? Parang ganito yan. Kasi magkaugnay. Ang kaibahan lang niyan ay mayroong dot na dalawa sa ibabaw. So susulat natin yan. Merong dalawang tuldok natin dyan. So yan ngayon ang bint. Ngayon, papansinin natin,
yan, kaya na nilang basahin ng ano yan, na yan ay bint, na ibig sabihin ay girl. Para mas lalong maintindihan natin, di ba, nag-aral na tayo ng vowels. So, paano natin ma-specific ngayon yan na yan ay B, hindi ngayon yan ay ba. So, gamit tayo ng vowels, ito ay ba with kasra. So, pag ginamitan natin yan ng kasra, dito, di ba, meron yang yan, may guhit yan. Ba with kasra, B. So, ito B. Ito naman, nun with sukun. Lagyan natin ng sukun dito. Bilog. Yeah. Yan ang sukun, di ba? Ibig sabihin ng sukun, yan ay no vowels. Silent letter kasi yan. So, nun ito, bint. So, ito ay T. Ta. Di ba? Bint. So, ang ibig sabihin ng bint ay girl. So, next. Paano naman natin makikita ngayon yan sa middle? Kumuha tayo ulit ng isang example. So, gumamit tayo ng isang letter ulit. Ito na pag-aralan na natin. So, gamitin natin yung isang letter na Jim. So, ang Jim sa beginning ay ganyan. So, meron dito ng dot. And then, ito na nga, gagamitin natin yung, yung ba sa middle. Since ang Jim ay connecting letters, no? Kasama ng mga to, connecting letters. So, ready to connect ngayon yung Jim sa kasunod na letter na ba ang gagamitin natin. So, paano ngayon ang magiging connection yan? So, idudugtong lang natin ng ganon. Tapos, nandito, huwag kalilimutan yung dot para may specific. So, yan ay ja. Mamaya, ibabasahin natin yan na may kompleto. So, kopa tayo ng isang letter. Halimbawa, yung lam. Kunin natin yung letter na lam. So, ang lam ay connecting letters. So, pwede rin natin ikabit. So, ngayon, napapansin nyo, puro na magkakakabit. So, ito ang lam. Isang diretsong ganon. Lumalampas siya doon sa pinakaguhit. So, yan. Yan. Ang gusto kong lumitaw na word dyan ay yung jabal. So, ito. Jabal. Jabal means mountain. So, ngayon ito ay Jim. Jim with, lagyan na natin ng mga diacritical sign. Fatha. May fatha dito. Ja. Ja. Since ito ay ba. Ba yan. And then ito ay lam. So, ba with fatha din. Jaba o lam. Jabal. Okay? So, yan. Nakita natin ang yung ba nasa middle, dito nasa beginning. So, gaya ng ginawa nating example dyan. O sa last part, ano magiging itsura niyan. So, gamitin natin ito. Kuha tayo ng alif. So, ganyan yung alif. Ito naman ay, tong letter na yan? Yan ay ra. Gamitin natin yung word na nun. Ito ay hindi pwedeng i-join. Ito yung ra, yung alif, tinan nyo ay, yan ay disjoint letter. Kaya hindi sila pwedeng maging connected. Itong isang letter dito, ito yung nun. Yeah? Nagsimula tayo ulit sa beginning. Okay? So, idudugtong natin ngayon dyan yung ba. Ito sa last part. So, anong magiging form niyan? So, ganito yan. Yan. So, yan ngayon ay merong dot dito, si ba. So, ano ngayong word yan? So, yan ay ito alif. So, yan ay Ito ay ra. Ito nun, n. Yan ay arnab. Arnab means rabbit. Okay? So, kahit na hindi lagyan ng mga sign yan, kasi yun naman talagang word na tinutukoy niyan. Antimano yan, yun kaagad ang kanilang maiisip na word na arnab.
Okay? So, yan yung mula sa middle, beginning, middle, at saka end. Puntahan natin yung next letter na ta. So, anong magiging example natin na sa letter na ta? So, siguro mas maganda isulat na natin dito. So, dito ang magiging example natin ay ta. Nakikita nyo dyan. Tahat. Pero bago ko ipakita yung example dyan, ganun din, gagawa rin tayo dito ng pinaka beginning. So, ang pagkakaiba lang naman nito ay yung mga tuldok. So, ito, susulat natin sa beginning. So, ganyan. Ito ba, sa baba ang tuldok. Pero ito ay, ano mapapansin nyo, nandito na ngayon sa ibabaw. Yan. Ganyan ang beginning yan. May dalawang dot doon. Ta. So, paano sa middle yung ta? Yan, may dalawang tuldok. Parang ganito rin, no? Anong pagkakaiba? And then, yung sa middle nitong ta, hindi ba napakadali lang naman gawin? So, itong mga sign na yan, o position, form ng letter kung paano isulat, yan ngayon ang gagamitin nating mga example. Tulad nitong unang sinabi ko sa inyo, yung unang word na tahat. So, ngayon, dahil yan ay sa beginning, ta. So, ito yun. Kukunin natin. So, dito medyo kunin natin yung space. Sayang yung space. Okay? May dalawang tuldok. Kasi yan ay beginning. Ito yun. Ta. Ha. So, ito kaya kinapitalize ko para lang makita yung emphasis. Dalawang klase kasi yung ha. Yung ha sa Arabic, yung isang soft at saka heavy. Ito kasi heavy. Naalala yung jim, ha, at saka yung ha, yung isa pang ha. Ito heavy kasi ito eh. Kaya, tahat. Ibig sabihin ng tahat ay under. Ibig sabihin sa baba. Kasi minsan pagka may pinakikita ka, may kausap ka, tahat. Ibig sabihin sa baba. Yung tinutukoy mo, yung under. So, ano yung ha? Paano kung isulat yung ha sa middle? So, dito natin gawin. Yan, nakita na natin yan dun sa mga unang sa unang mga lesson. So, pag ganun, connected ngayon siya. Yan. Ta-ha. Yung T ngayon dun sa dulo, gagamitin ulit natin sa last part. Ito. So, ito, iniiba-iba ko lang yung kulay, para mapansin nyo yung pagkakakonect ng mga letters. So, yan ay ganito yan. At pagkakaiba niyan, may dalawang tuldok yan dito. So, kung mapansin nyo, gaya ng makikita nyo dyan, ito ay ta. Lagyan natin ng fatha. Ta. Hat. So, yan, madali na niyang intindihin na yan. Tinutukoy nating word na yan, tahat. Okay? So, wag na nating lagyan ng maraming sign. Alam nyo, hindi naman kasi compulsory yung paggawa ng mga sign. No? Marami kayong makikita ng video na walang gamit na sign. Pero pagka merong nagkakaroon ng ibang kahulugan, sa kanila nilalagay yung sign para maging specific yung kanilang tinutukoy na word. So, next, meron pa tayong kasunod na pwedeng gamitin ito ay sa middle. So, paano natin gagamitin yung middle? Gamit tayo ng isa pang word, yung kaf, yung letter K. So, paano kung isulat yung letter K? Yan. Dahil sa kailangan natin makita itong nasa middle. So, gamitin ko yan dito. Ta. Nasa middle ngayon yan. Meron yan dalawang
Tuldok dyan. And then, gamit ako ng vowels. Dudugtong ko dito yung anong vowels yan. Yan ay alif. Tapos, gamit ako ng ba. Kasi, yung alif, hindi ko pwedeng ikabit dito sa next letter. Kung mapapansin nyo, kasi ito ay belongs to disjoined letter. So, yan. So, anong word yan? Baka nasa isip nyo na, kaya nyo nang basahin. So, ito ay ka with, lagyan ko dito ng kasra, ki. Okay? Ki. And then ito ay ta at yung ba. Yan. Kitab. So, kitab means book. Okay? So, madaling tandaan, no? So, sa end part ng ito, nagamit na rin natin dito sa tahat. So, hindi na tayo gagamit ng isa pang example. Kasi naipakita ko na ito yung ta, andito siya sa beginning, middle, at saka sa end. Ngayon, kumuha tayo ng isang example, yung tahat, ito, ta sa beginning, ito yung ha, at saka sa end part, kinabit, para nakabuo ng isang word. So, beginning at saka end. Ngayon sa middle, ginamit natin yan. Nagbigay tayo ng example ng kitab. Kitab. Hindi natin pwedeng basahin to ng kitub kasi basta once na ang katabi niyan ay alif. Ta yan. Ta. Long vowels yan. Kitab. So, yun ang pinaka-word na makikita natin. So, next letter tayo. Dito tayo sa tha. So, paano ngayon kung isulat yung tha? Pare-parehas ang hugis, kaya nga nasabi ko kanina, kaya ito ang magkaka-join na letter kasi madali ngayon siyang maintindihan, nagkakaiba-iba lang ngayon siya sa dot. So, yan ay tha sa beginning, sa middle, ganito din ang hugis niyan. Ano lang ang pagkakaiba? Yung mga tuldok. At yung end part niyan, yan, ganyan. Bigyan kayo ng idea. Ito, baka makakita kayo ng minsan, yung tatlong tuldok dito, minsan makikita nyo isang guhit na ganon. Pero, consider yan na tatlong dot. Kasi, mapapansin nyo yan sa ibang mga textbook pagka akala mo hindi yan dalawang tuldok pero isang guhit na ganon, magkasama yan, consider yan na tatlong tuldok, no? Kaya siningit ko na dyan. So ito sa beginning, middle, at end. Kuha tayo ngayon dyan ng example. Gumamit ngayon tayo dito ng, kunin natin yung word na thiyab. Yung thiyab. Susulat ko dito. Kasi tha. So kuha ko ng thi. And then, gamitin ko yung ya. Kasi gagamitin din natin ng example para makatipid tayo ng oras sa habang video natin. Thiyab. Okay? Thiyab. Yan ang gagamitin nating word. Ang ibig sabihin ng thiyab ay clothes. Mga damit. So, ngayon, sulat natin ngayon dito yung thi sa beginning. Dito tayo Okay? So, ilan ang tuldok niyan? 2, 3. Yan. Thi. Ngayon, yung ya sa middle, mapapansin nyo, makikita nyo yan. Ganito yan. Pag isang tuldok yan, ba. Pero pagka dalawang tuldok yan dito, ya yan. Thiya. So, maglalagay ngayon tayo dito yan ng vowels na alif. And then, tutugtungan natin yan dito ng ba. Kasi, to ba. Alif disjoint letter. Kaya magsisimula ulit ako sa beginning.
Ngayon, paano natin basahin yan? Ito ay tha with kasra. Kasi thi, yan. Diyan kailangan specific, no? Thi, ito, ya. Naalala nyo yung ya? Pwede siyang consonant, pwedeng vowels. Pwede kasi itong thi. Ito, mayroon ditong alif. Kaya ginamit siya ngayon, consonant, hindi ngayon siya vowels. Napansin nyo? Thi, thiya. Ito, yab, ito sukun. Kasi hindi natin biniga, so hindi na natin sulatan dyan ng bilog. Kasi understood na yan. Ang tinutukoy natin dyan ay thiyab. Yan ay clothes. Okay?